napaunlad ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang nasasakupan. Dahil sa malinis na puso, dahil sa pangarap na may angat ang buhay ng kanyang mga nasasakupan, at lalong-lalo na sa lahat, zero corruption. Zero corruption. Alam niyo po ba na si Pastor Apollo Kibuloy walang balak pumasok sa politika? Pero dahil pinulitika siya, eto na siya ngayon. Napakapalad ninyo na mga taga-Pangasinan at napakapalad nating mga Pilipino na merong tumatakbo na katulad ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay nakakulong ngayon. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit nakakulong si Pastor? Hindi dahil sa mga kasong gawa-gawa laban sa kanya. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil siya ay matalik na kaibigan ni Pangulong Duterte. Noong una, sino dito ang nakapanood noong 16 days na pinasok yung kanyang simbahan? Taas ang kamay. Meron sa inyong hindi nakapanood. Pero first time po na mangyari sa history ng Pilipinas na ang isang simbahan pinasok ng mga kapulisan, 6,000 ang gustong hulihin isang pastor na walang sinaktan kahit isang tao. Anong kaso? Anong ikinakaso nila kay Pastor Apollo Kibuloy? Rape? Human trafficking? Meron po bang rape na naisampa yung kaso taon pagkatapos nung sinasabing rape? Meron po bang rape na kahit isang ebidensya walang maipakita? Medical legal, CCTV footage, text messages, kahit anong ebidensya, wala. Alam niyo po ba kung ilan ang nagkaso kay Pastor Apollo Kibuloy? Sa dami ng paninira sa kanya sa social media, isa lang po. Isa lang. Sa dami ng mga testigo sa Senado nung hearing niya, isa lang po ang nagsampa ng kaso. Mabuti pa kay Pastor, may nagsampa ng kasong isa. Kay Pangulong Duterte, wala kahit isa. Noon, nung pinasok ang KOJC at sumisigaw ang mga miyembro ng KOJC ng pang-aabuso, walang pumansin sa atin. Hanggang sa nangyari kay Pangulong Duterte.